we are a group of 3 po nga, and we are tasked to interview a teacher awardee po. So, we would like to introduce ourselves po. I am Okay. Risa Shara Altaya C. Catanyo, under the program of Bachelor of Elementary Education, second year po. Next. And then I am Yuan Jeff Tineri po. I am under the program of Bachelor of Special Needs Education. Second year lang din po. Same rami ni ka lang ni Mar. Okay, asa mga school? Xavier or Yes po, sir. okay. Is it okay, sir, if we will kanang open cam po nga mag ano? Okay. Okay na na. My goodness. Yes, sir. So the first part, sir, is to Hello. hello. Am I audible Sige. po? Oh, So- yes. First part po is we would like to like we would like to kanang introduce yourselves po. Okay. And then di kamustahan natin po. Okay. Ako na. Yes, sir. Okay, first and foremost, sorry for the delay kay gikan pa mo ko sa work, so ang time medyo nagkalisod. So anyway, I really love grabbing this kind of opportunity, no matter how big or small it is. But for me, this would obviously impact the students just like y'all who are dreaming to be a teacher like me. So once a student, especially in different schools or university, will ask me if they can interview me as their kanang subject or unsa ba nga na sila ma-ask, dili gid ko ga unsa na, dili gid ko ga Decline. palayo or di ko ga decline. Ang ako lang gyud is opportunity ni siya nga maka-share sa uban, especially sa inyo nga mga aspiring educators. So enough ana. Good evening everyone. I'm Justin Dave Layson. I graduated last June 2023 as a Bachelor of Secondary Education major in Filipino. And when I was in college, just like you, I poured my heart and soul into everything that I do. And that's why, not to brag, but I graduated with flying colors. Hapit gid unta ma class valedictorian kung di lang tungod sa MAPE. Anyway, okay, kay di man ko maayo mo sayaw, inana siya kay during that time kay pandemic man gud siya nga time. So among teacher ato during that time kay dili kay nana mataw grado, but kung dili tungod sa MAPE, na valedictorian ang tagig ko sa among class because I got the highest GWA. And contrary to the popular opinion, most of the people will say you don't have to brag about the things that you achieve in life. But for me, you have all the rights to brag about it, especially if you really work hard for it, di ba? So, ana siya. So, I graduated with flying colors as a cum laude, and I'm also a municipal academic awardee in Manolo Fortich. And this is my second year teaching na. Last year, right after I graduated in college, luckily, I was hired sa akong first nga private school nga natudloan, which is ang St. Jude Tadeos High School. Private school na siya in Manolo Fortich. And nahuman na ako kung 1 year dito. And karon murag gadalon yun ko sa Ginoo sa akong calling kay
kanang naana ko sa akong school nga gina-dream yun nako sa una pa nga ma-hire ko. So karon na nako sa akong second year nga pag-teach. So medyo ubay-ubay na sa akong na-encounter nga mga students nga kaingon ka nga para bagid sa imo ang pagka-teacher, inana siya. So sa Kwansad, so good grade 1 pa ko. Kuan gyud ko writer, gyud ko sugod pa sa una. Pero akong first nga love drawing gyud ana siya. In elementary, I joined a lot of poster making contest. In high school, I was honed by my alma mater, Manolo Fortich National High School, as an editorial cartoonist, pero dili pagig ko writer ato sa pagdrawing pa kumayo ato. Then pagka-college, dito mas na-hone ang ako ang skill sa linguistics, especially sa literature. So di man sa ingon nga na master, but I have been mastering the art of Filipino and English language for more than a decade. So dugay-dugay na siya. Kabalo ko sa English, kabalo po ko sa Filipino. So mas fluent lang pod ko sa Filipino kaysa English, pero both na ko sila maayo. Then sa karon sa ang ako ang life lang gyud kay na siya sa art ug sa literature. Ana siya. I think that's enough. Okay na? Yes, sir. Next slide, view 1, please. So, how was the process before receiving the award po? Okay, that's a good question because most of the people will keep saying nga we should trust the process. Di ba? Are you familiar with that saying? Trust the process? Yes, sir. Before I express what is my idea about that phrase, do you believe that we should trust the process? Anyone can answer. Somehow, sir, if naagyog kay ka ng murag belief nimo nga kanang kung makaya ba na nimo. Okay, you got a good point, pero para sa ko personally speaking, based on experience, trusting the process is not enough. Because when you say trusting the process is you simply rely on the process without making some actions on how to achieve the results of the process. So let's paraphrase it. Instead of saying let's trust the process, why not we should say create a process that we can trust. Again, create a process that we can trust. It only means nga nang magbuhat ka og process ba nga imong masaligan, di ba? So kung karon pa lang daan, example, kung karon pa lang daan, sige ra kag ingon nga trust the process, pero the process is failing you. Nagka-fail ang process kay sige lang kag salig sa process without putting some work or effort, exerting a lot of sleepless nights. I know you guys are education students. You have been encountering a lot of sleepless nights, making your lesson plans, studying a specific topic for the upcoming quizzes or long quizzes or even exams, most importantly. So, we should create a process that we can trust. I want you to remember it. Create a process that we can trust. So, the process of receiving an award is hard. Because inani man gud siya akong belief sa life good kay when I was in elementary, nagaka-honor lang ko, tama lang, nagaka-honor lang. Kanang naragid sa wag ko na top 1 sa elementary, sa kinder na top 1 ko. Tapos sa elementary mga naragid na sa top 10. Tapos pag di ko ma-honor sa una kay hilantan ko or mabala ka og ayo. Pagabot og high school dito na medyo ni arang-arang na. With honor ko ina na siya, and pag-abot na din sa college dito gid ko murag ni excel og ayo ba dito gid ko nakagawa sa akong comfort zone. Pero kabalo gid ko nga in college you will encounter a lot of people
who are better than you. And there will always be someone who is better than you at some point. You should accept the fact na dili ra ikaw ang maayo. Inana siya. So, ang akong mentality sa college pa ko, ang process kibali kay dili ko hilig makig-compete sa uban nga classmate nako or blockmates nako. Bitaw di ba na may mga kailang nga kanang hilig kay makig-compete nga gusto gid nila top 1 sila perminti nga gusto gid nila nga digit malapuan ba or kanang or should we say the Filipino mentality which is called crab mentality kanang pag naimo labaw sa imo kay imong birahon pa ubos. Wala ko na dugay na because in my time of creating a process that I can trust kay dili ko hilig makig-compete sa ubang tao. Ang ako arang makig-compete ko kaysa ako ang version nako kanang gusto na ko malabuan akong old nga version. For instance, kung akong grado karon akong overall nga GWA or general weighted average is 1.28. Ang goal ra gid nako kay malabuan na siya next sem. I know, wala yung mas maayos ako pero ang goal ra gid nako kay bahala na sila diha. Basta kay ako, mao ni siya ang process nga gusto nako. And I think healthy kayo siya. Kay nag-graduate na lang ko sa college nga wala ko natiman-an sa akong mga batchmates nga someone nga grabe ka competitive nga to the point nga malimtan na niya nga na-process kada isa ka tao. Especially ang timeline. So, how was the process before receiving the award? It was a tedious process. Grabe kadaghan nimo gagian. Especially sa inyo nga education. Grabe kadaghan kay nimo gagian nga makaingon ka usay nga nganong gipili man ako mga mag-teacher. Di ba? I know. Nung gipili man nimo nga kapoy man kayo magbuhat og lesson plan. Ano siya? Okay kay studyhan nimo ang uban nga subject. Nana siya. But through that tedious process, you will learn a lot. And it will make you kung unsa imong gusto nga mahitabo. Because without the process, there will be no results. Diba? So, sa ko agad nga, principle is sa una palang daan, gi-create na nako ang process maski unsa sa kalisod. Part man gid sa process na gani koy line karon. Dili pa mo LPT guys. Dili pa ko LPT. I'm still working on it. Pero isa sa ga-prove nga ga-trust ko sa process kay nani for me na ako'y meaning sa LPT. Familiar man mo sa LPT, di ba? Ano sa meaning sa LPT? Licensure professional teacher. Licensed professional teacher, sir. Okay, licensed professional teacher pero since dili ko man ko like LPT, I'm still working on it. Ano siya yung dapat dalion tanan. Para sa kuha na meaning ang LPT. Ang meaning sa LPT karon kay L, loving the P, process of being a teacher. Ano siya? Loving the process of being a teacher. And for me, no, even wala pa ko na LPT kay para sa kuha kay teacher na gid ko kay blessing na lang na siya nga mahatag man galing ni Lord kung sa kuha gid na siya. So loving the process of being a teacher, and hopefully guys you will love the process of being a teacher because this country needs you. Okay na ba? Naansiran ba ang unang pangutana? Yes, sir. Okay, unsa inyong learn gikan nato? Tagsa-tagsa. Kinsa ako start, sir. For me is katong ni kuan gid sa ko ang gitatak sa akong mind is katong create the process that you trust kay kanang sa ako karon kay murag nagyud ko murag mga burdens sa mga pag kani siya nga kani education kay for me kay murag dili man gud ni siya nga choice nako siya nga kanang course, but I murag maybe nga I
I need to start nga mag-create og process para i-love na ko ang teaching. So, Mer, Next. And then for me, sir, kuan ko sa timo, sir, nga bitong rely lagi ka sa process, like wala kay mga action bitaw nga ginabuhat kay karon man gud, sir, kanang nakadunggan pud bitaw sa uban kay mingon bitaw sila kanang go with the flow lang ana bitaw, like trust the process ana na kay murag kanang ginapasagdan lang nila nga kanang wala sila ginamake nga mga actions nga dili sila kabantay nga wala na tayo sila ginapadulngan yan na. So murag importante nga kana bitaw mag-make pud og mga action when it comes sa kanang pagbuhat sa imong process kay para napud kay kana bitang goal nga imong adtuan pod. So magina na pod ang ako. Okay, thank you guys for sharing your thoughts, and I want you to express your thoughts unfiltered. Kanang wala bitaw filter. I know gipagkapoy mo eh. Kakapoy ra niya, mag-interview pa ka, pag may buhatan after ani ba? Oh, kabalo ko ana. So Anipod, before I end this question, I want you to remember this saying. Nakalimot lang ko sa kanang nagsultian ni pero i-research na lang. Kalimot lang ko. The quotation goes like this. Diba anad kanang familiar kayo mo sa term nga manifesting? Diba? Manifesting. And the quotation goes like this. Manifestation without action is only a wish. Again, manifestation without action is only a wish. Wish lang na. Sige kag manifest. Manifest mga 1.0 ang grado or unsa ba? Sabay ka ng 99 ang grado or unsa ba equivalent na sa uban nga school. Pero wala kay action. Di ka ga-study. Gapuro ka tinapulan, di ba? So, mo lang to siya. Hopefully na-answer na ko. so for the next question, sir, what is your main contribution of your work that made you an awardee? For me, main contribution of your work that made you an awardee, I think it's not about always how we contribute. It's about making ourselves better. And through that way, though maski di nimo siya ikon nga always lang ka mag-contribute, di ba? Especially in thesis, you will undergo a tedious process of making a thesis. Kana siya, we have this especially as Filipinos kay natay mentality nga unsay maambag, di ba? Nakay ambag, wala tigluto lang pansit kanton or unsa ba, di ba? We keep on saying it, especially pag mag-gathering, na ba kay ambag, na ba kay na donate or na kay na contribute. Pero para sa kuha kay mag-fall na lang dayon na siya nga blessing, ang though di na to siya tawagon nga contribute, kung imong gibuhat ang tanan. Kay I know nga maski og kung imong magong gibuhat ang tanan para ma-achieve na siya nga award, kay mao na siya ang imong contribution, especially sa imuhang students or the people around you. And just like what Denzel Washington said, don't just aspire to make a living, aspire to make a difference. Again, don't just aspire to make a living, aspire to make a difference. So my contribution kung naaman galing kay is the difference nga imong makita, especially as a teacher, no? As a teacher, if sa atong na teacher nako na awardan pug ko sa among school og best teacher awardee, daghan kay mi guys, tinang daghan kay mi, mga 14 mi kabuok, puro mga maayo teacher nako aniya, di nako student ani.
So daghan kay may 14 mi kabuk, mga maayo pud sila, lahi og strategy. Pero ma-awardan ka og best teacher awardee para sa kuha kay wala kay siya impact sa kuha. Though blessing siya, pero ang impact sa kuha kay the way I changed the life of the students ba. Nga especially, let's be honest no, Filipino is a boring subject. Tinuod na para sa kuha Filipino teacher ko pero boring kay ng subject. May sinabi nga ako dati, first day of school, palagi kong sinasabi sa mga estudyante ko, ang Filipino ay isang subject na boring kung ang guro ay hindi magaling. Ana siya. So, as a teacher no, nga paghatag din sa kuha ng award nga best teacher awardee, para sa kuha kay wala kay sa impact sa kuha pero sa kuha ang mga students makita nga no matter how tiring being a teacher, kay every time makita nimo yung mga students nga naay kalahian pa and they started to love Filipino because of you. And your students will say, "Sir, sa una bitaw gid sir, tinod yun ni nga sa English ra gyud ko maayo inana siya, but every time bitaw mo sulod ka sa among klase sir kay never nimo ginapa-feel sa mga boring ang Filipino." Kay when I was a college student no, this will be unfiltered expression. Wala ni siya filter ha. Brutal niya. I'll be brutally honest with you. When I was in college, kung namin 9 ka professors, tulura ana sa ilaha ang maayo mo tudlo. Ang 6 ana sa ilaha, igo ra basahon ng PowerPoint. That's why I promised to myself, especially during the pandemic days, online to tanan guys. Boring kayo ang teacher nga. Tulure maayo niya ang 6 kay mga, oh my God, master teacher pa naman. Okay. So I promised to myself gid no nga kung ma-teacher bit ako puhon kay di ko muawat ani nila. Gusto na ko ipa-feel sa bata nga teaching is not just teaching, but teaching is a prayer. Okay guys, I want you to listen about this idea. Kanang Lord De Vera, kasi familiar kang Lord De Vera diri. Familiar mo na siya? Dili. Okay. Famous na siya nga journalist sa Philippines no. Na siya giingon nga everybody must be deeply engaged in their forms of prayer in terms of work. Kaya nga no, guys, ang teaching is a way of praying. Nga naman, di ba basta magtudlo ang teacher kay gaampo po na siya sa iyahang self nga. Unta ba nga masabtan ni sa akong mga estudyante? Unta ang akong effective teaching strategies kay mag-work. What if they mag-work? Diba deep inside you are praying. Hopefully masabtan ka. No matter how hard the subject is. Ano siya? So, para gid sa kuha kay ang contribution gid nako kung naman galing kay is to make a difference, to touch the hearts of the students that as Filipinos we should love our language because it is who we are. Or just imagine as Filipinos kung dili ta makabalo sa atong own nga language and we keep on patronizing other languages. So it means gikalimtan na nato kung kinsa ta. And most of the students kay guilty ana. So ako lang i-emphasize kung naagi ko yung main contribution is for me, teaching is not a way of just living, but teaching is to make a difference. Teach to make a difference. Ana siya. Okay, nansiran ba ang pangutana? Medyo deep kayo, no? Pero based na sa experience yun. So, it's good sir no nga we kanang murag naagyoy
karang even though mga deep kayo ang imuhang mga kuan rag ipa-istorya, but somehow na sabtan man gyud po sir nga ang experience daw ang kanang sa contribution dili ra all about sa kanang rag unsay nga imuhang nakatabang as a teacher, but also sa imuhang mga kanang actions nga imong gipakita nga na-appreciate sa students. And sa kanang it is nice nga mura bitaw kanang ang teacher is a noble profession man gyud, and dili tanan ang maka-appreciate sa teaching, sa mo na nga kanang murag they call it a teacher is a hero po. So for the next question, Yuan, what demand in society was addressed through your work and effort po? Okay. The question is, what demand in society was addressed through your work and effort? So, mo ni siya. So, as a teacher, considering 2 years na nako siya nga ginatrabaho, no? To tell you honestly, lisod kayo siya. Lisod kayo yun. Dili kayo gina discourage ta mo nga kanang muundang na ani og mo shift sa engineering kay mga bright mo math. Pero dili na ang akong gina-point is I'll be brutally honest with you. Dili siya sayon. Especially nowadays that ang demand sa society is to produce a lot of critical thinkers. And I'll be honest with you. Sa 2 years na ko nga pagtudlo bay, 2 years na nga pagtudlo, I encountered a lot of students nga grabe ka challenging ang pagtudlo sa ilaha. Nga makaingon na gyud ka nga, sakto ba gyud nga nag-teacher ko? Nga naman yung mauni akong gipili nga na may mga bata nga dugay kayo makasabot. And the society will grabe makademand ang society nga dapat makaproduce lagi daw og kanang globally equipped nga mga estudyante. And what about us, bay? Sa estudyante, you can't put students first if you put teachers last. Mo gina para sa kuha. In the Philippines, puro tanga ang society, puro mag-demand nga dapat ang bata mo maayo gyud pag mo graduate, like literate gyud kayo sa always gyud ang bata. And para sa ko, walay sayo pa na kay students are the center of the learning environment baya. Walay sayo pa na. Pero permente na lang ang ginademand sa society kay unsay kaayuhan sa bata. Pero what about us? 'Di ba? Okay, I'll be honest with you, no. Tinuod yun ni siya and prepare your ears ngayon ning madunggan. Tinuod niya and para sa ko okay, wala matingali sala kung honest ta, di ba? Okay, I'll be honest with y'all. Sa first year na ko nga pagka-teacher, mutumog sa dili pero tuo na lang mo para madali ta. Okay? Ano siya? Gatudlo ko sa first nga school ang gatudloan. Gatudlo ko og grade 7 Filipino. Grade 7 Filipino, 2 ka section. Grade 7 Filipino, 2 ka section. Grade 8, isa ka section. Filipino 8 gyapon na. So grade 7, 8, isa ka section. Grade 9, isa ka section. Filipino 9. Grade 10, 2 ka section. So technically speaking, sa akong first nga year yun, nagtudlo ko grade 7 Filipino, 8, 9, and 10. Filipino to ha. 6 sections na to. 6 sections na to a day. 8 hours ang work. Diba? 8 hours ang work. So after aning 6 ka sections nga akong ginatudluan, napakoy isa ka section nga tudluan, which is creative writing nga subject sa UMS 11. So technically speaking, when I was in first year sa akong pagdudlo, 7 ka sections every day ang akong gasudlan. You will study Filipino 8, Filipino 7,
Filipino 8, Filipino 9, Filipino 10. Upat na ka different nga level plus creative writing. And there was a time nga nagtudlo pa pud ko, di ba creative writing English siya. So ang 8 hours nga work, ang 7 hours ana tudlo gyud. Pure ko tudlo. And ang nakalisod sa iya kay 5 times a day na nimo buhaton. Tapos there will be times nga mawala na kung ang tingog kay kusog mo kay kog tingog good. And mupiyok na ko usahay sa klase guys. Mupiyok na ko kanang piyaok na kay mawala na yung tingog kay ay maingnon na lang din ako ang estudyante nga. I'd rather lose my voice than lose the interest of my students. Diba? Pachar-char na good pero di gid siya lalim. 7 ka sections and nara ang here's the kicker, girls and boys. Teach ko 7 sections a day, 6 subjects, and I was underpaid. Ako ang monthly nga sweldo is 7,650. 7,650 a month. Ang kinsina 3,500 kapin. Kinsina na ha. Dili ka mabuhi. Imagine mabuhi ka o kamo. Mabuhi mo 7,650 a month with all the subjects nga imong ginatudlo. Mabuhi mo na. Di ba dili? It's really hard. And isa na to ka challenge. The second challenge is the society nga sigig demand nga perfect ang teacher. Di ba ang pananaw sa society sa ato and once ka mo na dapat perfect ang teacher pa nga dili masayop nga like every time makita lang ang teacher nga or unsa ba nag-appear sa disco or unsa ba ka nang kina-enjoy yang pagkayuman kay para sa society kay dili na pwede kay teacher siya, dapat siya ang role model. Di ba? And the society will keep on demanding that the students must be great, but what about us? Teachers in the Philippines are underpaid. And permanently na ako siya ginasulti sa mga estudyante na ko, no? Dili sa kanang lagi na discourage tamo. Pero inani siya. Once you enter the portals of the education department, you should accept the fact na walay mo dato ani atong vocation. Okay, you guys already accepted the fact nga di mo dato? Okay, anyone can answer? Okay. Okay. Service to others. But, diba, sikat ni siya nga line sa usa ka salida ni Catherine o ni Daniel. Nagbulag naman sila, pero sikat ni siya nga line. Mabubuhay ka ba ng passion na yan? Diba? Grabe ka, to tell you honestly. Grabe kay ko ka-passionate sa akong kapang buhaton. Halata man tingali the way I speak, the way I express my thoughts. Grabe kay ko ka-passionate. Kung makadato lang ang pagka-passionate, dugay ra ko na billionaire. Pero ang question, during my first year as a teacher, always ko ginapangutana sa akong self nga, mabuhi ba ko sa akong passion? Technically speaking, in the Philippines, di ka mabuhi sa imong passion. You really have to be practical. Pero as a teacher, no, accept na nimo nga di ka mo dato sa imong kwarta. Pero di man ka mo dato sa kwarta, pero every time your students will say, "Sir,
ikaw ang rason nga nung guys eskwela ko kada adlaw. So, how was your advocacy supported and implemented, sir? I was my advocacy, okay? My advocacy gyud as a Filipino teacher ko mag-una gyud. Being a teacher naman or as a student, unsa man siya? Sa una or karon present? Okay, as a teacher, okay. Thank you for the clarification. So, my main advocacy as a Filipino teacher is to make the students realize that Filipino subject is not just a subject, but it is our soul. Ano siya? Kay, challenging kay siya no? Kay nana akong advocacy nga mag-love sa Filipino language. Pero isa po ko sa gatuon nga guilty kay kuani nga lisod kayo i-love ang atong own nga country. Lisod kay siya i-love especially our government kay naa sila tagline nga love the Philippines. Di ba? Pero if we are going to be honest, no? If we will be honest with ourselves, it's really hard to love the Philippines. Take it from me, I'm a Filipino teacher, but I'll be honest with you, it's hard to love the Philippines. We are all aware about how the politics work. Inana siya, grabe gid kay siya kalisod nga i-love. Kung in terms of mga nature, okay ra siya, daghang tagmay kabuga. Pero sa education system, we are even experiencing an education crisis. Mga bata nga niabot og grade 7 nga dili makasulat og basic English language or basic English sentence. Nakatudlo og creative writing. Creative writing is really a fascinating subject. Pero my students in grade 11 YUMS can't even write a decent English sentence. And how can I make them love the Filipino language if in the first place, they don't know the basic rules in grammar? Diba? Grabe kalisod. Karon na ako sa ako ang gidream nga school. Ang challenge kayo diri kay ang mga bata, mga English paka kayo. Though I'm not saying bad na siya kay to be holistic, to be a holistic student, kailangan na nato mag-learn gid sa English kay necessary man siya. I'll be honest with you, necessary siya kay how we communicate with other people, the international language, we must learn the English. But the challenge is, as a Filipino teacher, how can you still implement your advocacy to educate the students about the importance of the Filipino language if grabe sila mukuan sa English? So ang gakahitabo during my classes, gakahimo ko nga human translator. Every English nga word i-translate nimo maski unsa pa siya kalisod. And translating is not that easy. You have to translate it not word by word but its content. 'Di ba? Dili ka mag-translate word by word but its content. Grabe siya ka challenging. Pero ang gakakuan gyapon ako nga ako gyapon gakabuhat ang advocacy nga i-love nila ang Filipino language kay ngano ang bata maski English pa kayo kay interested gyapon sila magtuon sa Filipino. Nako estudyante like grabe gid siya mo English, grabe ka fluent, pero natingal ako kay kipa-recite nako siya og Filipino poem nga grabe gid kayo ka Filipino written gid siya, like laom kay ang Filipino, siya ang una naka-memorize. So it's a matter of not just implementing your advocacy but embodying your advocacy. Gikan siya kang Epictetus. Epictetus is a philosopher. Ano siya nga? We must not explain our philosophy. We must embody it. So,
lead by example so that the students will love, no matter how challenging it is to love the Filipino language. As a teacher, you must embody your advocacy. Walk the talk. Dili kay tama lang ka sa istorya nga gani imong advocacy pero wala nimo siya gi-embody, di ba? So para sa kuha, how was your advocacy supported and implemented? The answer is, I'm embodying my advocacy. Ako mismo ang embodiment sa akong advocacy. Kay nga no, ako mismo ginapakita sa ilaha nga grabe ka powerful sa ato ang language. Ina na siya. Ako mismo ang gasulat. Ako mismo ang gatudlo. Dili ko gasalig sa mga Google or unsa ba. Ako mismo ang advocacy. Ako mismo ang philosophy. Kaya na uban teacher nga, AP teacher. Pero sila mismo wala kabalo sa history. Agay. Sila mismo, unsa man na? Elementary teacher. Pero sila mismo walay pasensya. Sila mismo ginaturing nila nga pareha sa ilang utok ang mga bata, which is not good. Kailangan mo ng mga bata og ikaw. Di ba? Nagets ninyo? Okay, so that is my point. Ang ginasupport na ko ang advocacy through embodying it. Ako mismo ang advocacy. Okay, thank you. Before we answer ka ng gamay na lang daw kayo ang minutes nga nabilin, so maybe murag mag-move tas ta other nga kanang link siguro sir kay kanang dili premium ang ano sir. Okay lang. Okay ra gyud. We will Pasensya send sad you kay the link sir. tabian mangugay ko gyud dagan dito may istorya ba. Hopefully wala Okay mo ra, na sir. bore no. Wala mo na bore. Wala sa sir. Okay. So 8 minutes pa man, so unsa pa man pa may question? Ilang kung just in case mas stop ang time. Mo na dito ang question. So Last na today you want. okay, I think okay, your turn unsa man. For the sir, there's kanang certificate po nga given sa nga i-give na mo sa imuha but wala pa na permahi po. So maybe amo siya ipadala na lang dayon na mo sir after nga mapermahan dayon sir. So where na mo siya i-send sir? Unsa man siya, email, unsa man na, soft copy, hard copy. Unsa man. Murag hard copy sir pero mag-message lang mi sir if ever nga soft copy ba to siya or hard copy. Mag-ask pa mi sa among teacher po. Okay. No problem. Hindi gid ko kasabot gid kay ko sa ka busy ang education student no. So no problem, take your time. Ay lang sa damabta next year ha. Yes sir. Maybe tomorrow sir or mga next week po after makuan. Okay. Thank you so much sir. We've learned a lot sa imuhang mga kuan sir nga murag naka-enlighten gid sa amo mga wisdom. Nalang sa ko gusto isulti no. Yes, sir. Before ta mag-end since we still got 6 minutes. Yes sir. Katong ipang storya sa inyo kay reality gid siya to siya nga kahitabo. Mo to siya ang tinuod. And I'm not saying nga mag-stop mo as an education student, but rather it is a challenge. Kung love pagid nimo ang imong gabuhaton, and kung asa ka taman, kung taas bagid imong pasensya, kung basig pagka third year mo shift na mo, because third year will be the hardest. I'll be honest with you, pinaka hard na ang third year. Kanang fourth year nga mag-OJT, though na ay mga instructional materials nga pangbuhaton and lesson plan every day, I tell you mas lisod ang third year mo na siya. So kung maabot man sa time nga magkalisod mo, and every time nga musulod sa inyong mind nga nganong nag-teacher ko, nganong gisulod man sad ko ani nga pwede man ko nag-engineering or pwede man ko sa yun lang ang trabaho. Always remember guys that teaching is not just a profession nor a vocation. It is a calling. Calling na siya. Kaya nga no,
sa kadaghan kayo kurso, sa kadaghan kayo pwede pilian nga dako kayo og sweldo nga maka-earn ka og milyon or unsa pa instant nga grasya nga nag-teacher man ka sala sa gyud na nimo. So ato pa nga ang imong sala through watching how poor our education system is. And this is your calling. I'm telling you, kabalo ko nga kapoy kay maron. Kabalo ko nga gipang kapoy mo sa kadaghan, ngayon yung gipang buhaton sa kadaghan requirements. But always remember that gikan na ni sa kuha. This is your calling. Calling ninyo siya. Ayo siya tawag ka nga profession, but rather this is your calling. And sa ko ganing pag-apply og mga job no. Sa pag-apply ng mga job, always ko gid pangutana, sir, sir, unsa ang imong edge sa uban nga applicants? My answer will always have always been, I'm here to answer my calling. I want to be hired here because I believe this is my calling. And dili na nimo siya mawala sa kuha. I'd rather sa karon na nyagi ko kalisod. Daghan gayong nga struggle sa 2 years pa lang. Pero dili na ko ma-imagine akong life sa lahi nga trabaho. Pwede ko mag-architecture, kaya may ko mag-drawing. Pwede ko mag-engineering, kaya pwede ko mag-layout artist. Pwede ko mag-writer. Pero dili na ko siya ma-imagine sa lahi nga trabaho aside sa teaching. That's how I love my work. And I believe because this is my calling. Maski mamatay ko nga di ko mo dato or wala ko yung mansion. Pero every time my students will remember me that Sir Jas made a difference in my life that I will never forget. And for me, teaching is a calling, and teaching is also an act of praying. So now I will pray that the 3 of you will graduate as an education student, no matter how hard it will be in the future. You will do your best because in the first place, I said, right now, you are already creating a process that you can trust. And as simple as having this interview with me is an act of embodying your task. And the third one is, I want you to remember that. Create a process that you can trust, embody your advocacy or your philosophy. And the last one is, love what you do. Do small things with great love, and teaching is a calling. Mara yan na siya. Okay, hopefully dagan mong ni-learn. Hello. Thank you so much, sir, sa pag-lend og time po. And for the certificate po, don't worry, we will send it sa imuha po. And if Can someone take a screenshot of this yes, and sir. send it to me? Mer? For the Okay, smile. Thank you, Okay, sir, thank you guys. for lending your time po. Okay, bye-bye. Bye-bye, sir. We appreciate it. So, the words or thoughts that struck me the most is katong create a process that you trust ni Sir Justin, because for me kay as a kanang aspiring educator who
kanang who doesn't know unsa nga path ang i-take, especially nga kanang murag I just go with the flow lang sa kanang ug unsay mahitabo sa kanang kana nga day or unsa ba na. But I realized that in order to have a kana bitang murag successful nga murag works and mga ingana like successful nga mga murag journey or kanang subjects or kanang projects, you need to like kanang create a kanang process nga murag maka-help sa imuha nga murag dili bitaw siya through like kanang competing others, but to improve yourself. Mao lang na. So, Mer, ang na-struck gid ako sa katong ingon ni Sir kay kato bitang same kay Chris nga create a process that she trusts kay as what I bitaw nga kanang kanang experience or kadunggan na to karon di ba kay like there are like other people nga ginaingon mi gid nga trust the process or like go with the flow lang without bitaw nga thinking na inana pud akong kuan man god kanang also kana bitang nakaingon po inana sa nga kanang trust the process and then go with the flow. Mo dili di siya kanang maayo nga kanang bitang mura gina principle nimo nga sa imong life kay without bitaw nga kanang doing without any action kay kanang butang murag wala ray mahitabo bitaw sa imo kay murag gabuhat lang ka ana for like no reason lang kay gasabay lang ka sa flow sa pagkakahitabo without any thinking bitaw sa kanang imong padulngan or like sa imong goal gid nga kanang magtudlo. And then also kato bitong giingon po ni Sir nga tong mga reality when it comes sa what is like happening sa mga teacher and then sa atong education system here sa Philippines kay ano tawag as like what he said nga kanang gina dili ka niya gina-discourage but iya tang gina-tell of like unsa kalisod ang teacher like dili siya inana kasayon nga teacher lang kay kanang magtudlo lang sa mga bata but like more siya calling bitaw gid nga like dagan kayo people pero like few lang ang kanang murag gitawag nga magtudlo sa bata sa mga bata which is like kanang dili siya dapat nga butang murag ginatan-aw nga like baba kay ay ginatan-aw nga kana bitong baba kayo ang pag-aw sa mga teacher kay teacher lang ina bitaw murag ma-encourage po to sa mga pangingon ni Sir nga dili siya ga-matter kung unsa ang kanang like sa sweldo but most nga kanang important siya when it comes sa kanang atong gusto nga ma-contribute when it comes sa atong society and then to have bitaw a better like a community nga mag-inspire sa mga bata nga magbuhat pod nga same po sa to nga as a role model po sa society. So more to guys. bye. Thank you so Bye, much guys. everyone.